Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 20, 2025 Sunday. Malayo na si Bagyong Krising pero ramdam pa din ang mga pag-ulan at malalakas na hangin dahil sa habagat. Kaya meron pa ding weather advisory na inilabas ang Pag-asa. At panibagong sama ng panahon posibleng lumabas sa may silangan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ayon sa pinakabagong datos mula sa Pag-asa, patuloy na umiira lang southwest monsoon o habagat na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bukod dito, bagamat nasa labas na nga ng Philippine Area of Responsibility, ang dating bagyong Krising na ngayon ay tinatawag ng Severe Tropical Storm na WIPA ay patuloy pa rin itong may epekto sa ating panahon. Ngayon, ang sentro ng bagyong WIPA ay nasa layong 655 kilometers sa west ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna, habang ang bugso ng hangin ay umaabot ng hanggang 125 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At dahil dito, mas pinalalakas pa ng bagyong ito ang southwest monsoon na siyang nagpapalakas ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya inaasahan ang monsoon rain sa mga lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulang ito ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na kung magiging tuloy-tuloy at malalakas. Sa mga lugar naman ng Metro Manila, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at nalalabing bahagi ng Ilocos Region ay makakaranas ng occasional rains na dulot pa rin ng habagat. May banta rin ito ng pagbaha o pagguho ng lupa, lalo na kung magpapatuloy ang ulan. Sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, inaasahan din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot pa rin ng southwest monsoon. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm na maaaring magdulot ng flash floods o landslide kapag lumakas ang ulan. Batay naman sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw, July 20, inaasahan ng 100 to 200 millimeters ng ulan sa mga lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters naman ang ulan ang posibleng maranasan sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Bukas, July 21, Monday, inaasahan pa rin ang malalakas na ulan sa mga lugar ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na may 100 to 200 millimeters, habang 50 to 100 millimeters ng ulan ang posibleng bumuhos sa Metro Manila, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite at Batangas. Pagsapit ng Tuesday, July 22, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Paalala, mula sa Pag-asa, ang mga forecast rainfall ay posibleng mas mataas pa sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Bukod pa rito, ang epekto ng mga naunang pag-ulan ay maaaring makapagpalala sa posibleng pagbaha o landslide. Samantala, ayon sa pinakahuling datos mula sa international weather models gaya ng European Center, nagpapakita ito ng posibilidad ng isang low pressure na maaaring mabuo sa silangan ng bansa at may mataas na tsansang maging isang ganap na bagyo. Bagamat sa kasalukuyan ay hindi ito tinutukoy na tatama sa kalupaan ng Pilipinas dahil nakikita sa model na ang direksyon nito ay pahilaga. Gayunpaman, pinalalakas pa rin ng sistemang ito ang southwest monsoon na siyang pangunahing dahilan ng mga malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Bukod dito ay may indikasyon din ang mga weather model na posibleng may isa o higit pang low pressure area na mabubuo sa may kanluran at silangan ng bansa sa mga susunod na araw. Pero gaya ng lagi naming paalala, marami pang pwedeng magbago sa galaw at lakas ng mga sistemang ito. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.